Hello, Taurus, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. Tignan natin ang mga messages and energy surrounding you. So next, first 2 weeks of the month, we have dances on one foot, balancing act. Taurus, itong kailangan ninyong gawin. No? Balansehin ninyo ang buhay. Balansehin ninyo yung inyong sarili. Okay? Get back to balance. Kasi baka meron ditong mga importanteng detalye. Meron kayong mga importanteng bagay na dapat asikasuhin na maaaring nanineglect ninyo kasi baka nakafocus kayo sa ibang bagay, no? Or baka limited, no, yung time ninyo kaya hindi ninyo ito nabibigyan ng pansin. So always remember, no, na kailangan natin ng balance, kailangan natin na tignan lahat ng areas of life natin para hindi natin na-overlook ang iba, hindi natin nanineglect ang ibang bagay. Okay? Kasi importante 'yon na meron tayong balanse sa lahat para hindi tayo magkakaroon ng mga problema. Kasi kapag may imbalances, dun nagsisimula, no, yung problema. Kasi syempre, hindi natin nabibigyan ng panahon ang lahat ng areas of life natin. Kaya meron tayong mga hindi napapansin, meron tayong mga bagay na hindi naaasikaso, tapos mapapansin na lang natin kapag nagka-problema na, hindi ba? Kaya para maiwasan natin ang ganong pangyayari sa buhay, kailangan na nating asikasuhin lahat, no? Kailangan natin bigyan ng pansin, no, ang bawat area of life. So, what else? We have surrender to passion. Sabi dito, get out of your head and feel the fire in your belly. Focus on the people or activities that ignite your passion and let it flow. Okay? So, kailangan siguro, di ba, na parte ito ng pagbabalanse ninyo, no? Na hindi lang puro trabaho, hindi lang puro obligasyon, responsibilidad, no? Ang kailangan ninyo na pagtutuunan ng pansin, no? This time as well, bigyan naman ninyo ng room sa buhay ninyo, sa daily grind ninyo, yung inyong passion na mabigyan naman ninyo ito ng panahon, mabigyan ninyo ng room sa sarili mo para to let it flow, diba? Para at least ma-experience nyo naman, magawa ninyo naman ito, ma-enjoy nyo naman kung ano ang passion ninyo. Alright? So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. And maraming salamat for subscribing to my channel, and if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo, and please click the join button sa baba na video kung gusto po ninyong mag-member sa channel. At sa mga hindi nag-skip ng ads po, maraming salamat din sa inyo, pati na rin sa mga cross-watchers dito, no? Maraming salamat po for your support and for being here. So, we have 4 of Cups. Ayan. So, say 4 of Cups, this is an offer, no? Nakikita naman ninyo, may kamay. Yung kamay yan ni, ng spirit, na kamay ng universe na nakaganyan at merong hawak na cup. So, ito yung offer sa inyo. Ito yung opportunity or possibility na nandiyan dyan, no, binibigay sa'yo pero hindi mo malamang ito napapansin kasi yung tingin mo nandito sa 3 cup, no? So, siguro nag-iisip ka, bakit kaya 3 lang ang cup ko? 'Di ba? Ito lang ba? Yung para sa akin, ito lang yung kailangan ko sa buhay ko, ito lang ba? 'Di ba? Parang kine-question mo din somehow dito yung sarili mo, or baka kine-question mo din yung universe, no? Kung bakit 3 lang ang cup mo. Kasi naman, tignan mo, meron sanang paparating sa'yo, meron binibigay sa'yo Taurus, merong extra cup na binibigay sa'yo, pero hindi mo siya pinapansin. So, this is a heads up para sa'yo. Baka kasi nandiyan dyan na sa harap mo, nasa tabi mo na, baka nasa
pinto na ng bahay mo, 'di ba? Pero hindi mo pinapansin. So, look around. Okay, look around kasi may mga oportunidad, may mga posibilidad na nandiyan sa paligid mo na maaring yan ay para sa iyo pero hindi mo pinapansin, 'di ba? So, what else? We have the temperance. Ayan, patience, balance, no? So, talagang necessary, no? Taurus, na balansehin mo ngayon ang buhay mo talaga. Baka sobrang ano ka, baka sobra kang engrossed into one or two areas of life lang. Marami kang napapabayaan siguro. Marami kang hindi mo napapansin na asikaso, no? Sa ngayon, kapaulit-ulit ang message sa inyo na you need to balance your life. Pwede rin na baka nanineglect mo na ngayon yung sarili mo, yung mga personal needs mo, katulad na lamang ng pag-aalaga sa inyong sarili, 'di ba? Yung sa self-care ninyo, baka isa 'yan sa mga hindi na ninyo nagagawa, no? Kaya kailangan siguro na huminga ka muna, take a breather, alright? Tignan ninyo, examinin muna ninyo yung nangyayari sa buhay mo. What are the things that you are neglecting? What are the things that you are giving your time ng sobra-sobra naman, 'di ba? Para nang sa gayon, makita mo kung ano ang dapat na ayusin, ano ang dapat na i-adjust para maging sakto lang ang lahat. Okay? So, balance and patience. Sometimes then hindi po pwedeng tayo nagmamadali, hindi pwedeng tayo ay nagra-rush kasi kapag nagra-rush tayo, kapag tayo ay nagmamadali, nako, mas marami ang nasisira, mas marami ang hindi natutuloy. Kasi 'di ba, kapag natisod tayo, madadapa tayo, edi lalo tayong magtatagal. Kaya minsan we need to be patient. Okay? We need to be patient. We just need to surrender, no? Surrender to God, surrender to the natural ebb and flow of life, at hayaan natin ang destiny ang mag-unfold ng mga bagay-bagay, no? So, we also have the Fool. Meron ditong gustong simulan si Taurus. This could be a new endeavor, new job, career, new level in your relationship, or baka new relationship talaga. Yung mga ganon. So, this is something, no, na parang you're excited about. Kahit ito parang tinatahulan ka ng aso pero hindi mo siya napapansin kasi ang layo na ng tingin mo. Parang nag-ano ka na eh, ini-imagine mo na kung ano yung pupuntahan mo, kung ano yung magiging journey mo, what's going to be your journey like. Parang yan ay ini-imagine mo na, kaya hindi mo na siya napapansin, hindi ba? So, this is the time also that you're going to take risk, no? Ito ngayon, magiging ano ka, magiging matatag, matibay, matapang, no? At handa ka ng sumubok ng mga bagong sitwasyon dito. So, good luck. Nine of Swords, ang iba sa inyo dito nag-overthink, no? Maybe you are overthinking, you're overanalyzing things. Kaya, pwedeng related din ito dito sa sitwasyon ninyo sa Four of Cups na, 'di ba? Hindi niyo napapansin yung offer sa iyo kasi nalulungkot ka, nagtatanong ka, 'di ba? Maaring nagtatampo ka sa universe. Kaya 'yun, maaring minsan hindi na rin kayo nakakatulog. Minsan hindi kayo nakakapag-isip na ng maayos, naguguluhan na kayo, nagwo-worry, nai-stress, no? Because maybe nagkakaroon ka na din ng pag-overthink, you know? Nag-aano ka na, susobra-sobra na yung pinoproblema mo na, kumbaga, yung mga bagay na ito. So, as much as possible, you know, transmute ninyo yan, mga negativity na yan, kasi as I always say, hindi makakatulong yan, no? Yung negative thinking will attract negative situations. Negative thinking will attract negative experiences, no? Negative things. So, we don't want that, diba? Mas gusto natin na yung maayos lang, maganda, masaya, 'di ba? So, kung 'yun ang gusto nating mangyari sa buhay natin na mga positive situations, isipin natin positibo. Okay? At saka always remember, no, na kung anong iniisip mo, eventually 'yan ang makikita mo sa 3D reality. Kaya dapat iniisip mo, ini-envision mo kung ano yung gusto mong ma-experience sa buhay mo para yun ang laman ng isip mo. So, eventually, yun ang magta-translate into your reality.
Okay? So, what else? We have Four of Swords. Four of Swords is time of relaxation. It's time of pagpapahinga. You know? So, kailangan na ikaw ay magre-relax, ikaw ay magpapahinga kasi nga baka kayo ay may imbalance, no? Feeling ko dito, Taurus, talagang may imbalance kayo kasi po pwede rin na kayo ay laging pagod. Kayo ay laging baka nai-stress na kayo, kaya talagang nababalot siguro kayo ng negative energy talaga. So, relax, relax din pag may time, okay? Ibigay mo to sa sarili mo, ibalato mo yan, kailangan mo na maging, free of worry, free of stress, para na makapag-focus ka sa maraming bagay, no? Sa buhay mo, para mabalanse mo ang lahat. You can get back to your core, you can get back to your center, you can attend to different things sa buhay mo, 'di ba? Na hindi ka naaaligaga, na kahit papano relax ka pa rin, okay? Tsaka kailangan mo mag-replenish ng lost energy, okay? Lagi mong alalahanin yan na tao ka lang din, okay? Mapapagod ka din. Kaya kailangan na bibigyan mo din ng oras ang pagpapahinga, bibigyan mo din ng oras ang pagtulog at pag-nourish ng iyong sarili, ng inyong katawan, no? Feed yourself with nutritious food. Yan, sama-sama na yan para makapag-alaga ka ng sarili mo. Okay? We have Magician. This is number 1 as well. Tapos meron tayong the Fool. So, definitely, ang iba sa inyo really need to be ready, no? Physically, mentally, emotionally fit and ready. Kasi marami kang gustong gawin. Maraming opportunity ang dadating sa inyo dito na talagang will require you to take action kasi sayang naman, 'di ba? Nandito na 'to. Kaya dapat handa ka for anything. Okay? Dito din, no? Kung ano yung si Magician is a manifestor. So, if you're going to embody the energy of the Magician, so definitely you're going to do something dito, you're going to create something in your life, no? Magte-take action ka na at kung ano man dito yung gagawin mo, that's coming to fruition. Okay? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.